Ika-36 na kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat na sinabi ni Chief Commander kay Jungryong na ano daw. Internal Energy Cultivation Technique. Na anong kalokohan daw ang pinagsasasabi niya. Dagdag pa nito, habang nakahawak ito sa kanyang baywang na ang sinasabi daw ba niya na hinihiling ay turuan siyang tumakbo bago pa siya makalakad. Napakamot ng kanyang ulo ang ating bida habang sinabi nito na ang kahilingan daw ba niya ay katawa-tawa. Napahawak sa kanyang ulo si Chief Commander at napabuntong hininga na sinasabi na kung sa palagay daw ba niya ay hindi sapat ang mga salita para maunawaan niya. Makikitang naglabas ng isang malaking banga si Chief Commander at inilapag sa harapan ng ating bida. Hawak ang banga ay sinabi sa kanya na ang gusto daw niya ay kumuha siya ng tubig at punuin ito. Na ikinagulat ng ating bida sa kanyang narinig. Makikita ang kamay ng ating bida na nagsasalok ng tubig habang sinasabi sa isip nito na magsisimula na naman daw siya ngayon matuto ng martial arts ulit dahil sa utos ng kanyang ama. Nagsesentimento ang ating bida habang patuloy sa pag-igib na sinasabi sa kanyang isip na ang hinihiling niya sa kanya na ituro ay ang totoong martial arts na nakaimpluwensya sa pangalan ng Dragon Escort Agency. Ngunit bigla na lang daw siya nitong sinigawan. Habang buhat ang 2 balde ng tubig na sabi pa nito sa kanyang sarili. Na gayon pa man ang escort commander daw ay isa sa 5 martial masters sa Hangzhou. At isa rin sa ilang tao sa loob ng Heavenly Dragon Escort Agency na totoong nag-aalala sa kanya. Habang nagsasalin ito sa malaking banga, ay pinalulubag niya ang kanyang sarili. Na sinasabi na sigurado daw siya na ginagawa niya daw ito para sa kapakanan niya. Nang biglang nabutas ang malaking banga na ikinagulat ng ating bida. Tinitingnan ng ating bida ang banga mula sa butas, habang nakatayo sa kanyang harapan si Chief Commander. Na nagtatakang sinabi ng ating bida na bakit daw bigla na lang nabasag. Mayroon na daw bang bitak ang banga? Tumugon si Chief Commander sa ating bida na maayos daw naman ang banga. Mangyak-ngiyak na sinabi ng ating bida sa harap ni Chief Commander na bakit daw nasira na lang ito ng ganun. Na mabilis na pasupladong inilingon ang ulo nito. Habang makikita ang tubig na tumutulo sa nabasag na banga. Na sinabi pa ni Chief Commander na ang banga daw na ito ay hindi lang manipis, kundi hindi rin pantay ang kapal, kaya daw ito itinapon. Nabasag daw ito kahit hindi pa puno, dahil hindi nito kinaya ang bigat ng tubig. Itinikom ang kamao ni Chief Jiang na seryoso pa niyang sinabi na kung ang isang tao daw ay walang matibay na katawan at lakas na kayang tiisin ang kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan ay magiging tulad ng tubig sa loob ng bangang ito. Habang makikita ang watawat ay sinasabi pa ni Chief Commander na ang tunay na Heavenly Martial Arts daw ay ang binhi at ugat na nagdala sa Heavenly Dragon Escort Agency sa kung nasaan ito ngayon. Dagdag pa nito na makikita ang ating bida na ito daw ay kapantay ng mga teknik sa paglinang ng panloob na enerhiya ng 9 na dakilang sekta. Sinabi pa nito na hindi daw niya ito matututunan maliban kung may katawan siyang matibay tulad ng bakal at napakalakas na stamina. Hinawakan sa balikat ang ating bida na makikita ang muka nito na malungkot. Na sinabi pa sa kanya na naiintindihan daw niya ang nararamdaman niya. Dagdag pa nito na malamang gusto daw niyang matutunan agad ang teknik sa paglinang ng panloob na enerhiya. Dahil nagsimula daw siyang matuto sa medyo huling edad. Gayunpaman, hindi daw siyang magiging isang tunay na maestro sa martial arts kung hindi daw niya maayos ang kanyang mga pundasyon. At tumugon ang ating bida na okay. At nakangiti pang sinabi sa ating bida na hindi daw naman lubos na mali ang sinabi niya. Nagtatakang tumugon ang ating bida na pakiulit daw. Sinabi sa kanya ni Chief Commander na hindi daw niya agad-agad na mababawi ang 10 o kahit 20 taon ng enerhiya kung basta-basta niyang matutunan ang teknik sa paglinang ng panloob na enerhiya sa loob ng isang gabi. Dagdag pa nito na walang masama daw kung simulan niya nang sauluhin ang mga hakbang nito. At lumipat ang eksena kung saan sinasabi ni Chief Commander na kung ano daw ang nakikita daw niya dito. At tumugon ang ating bida na ang nakikita daw niya ay isang mabatong talampas. Nakatingala silang dalawa na tinanong sa kanya ni Chief Commander na kung alam daw ba niya kung gaano ito kataas. Tumugon ang ating bida na siguro daw ay nasa 70 metro. At biglang tumawa si Chief Commander na sinabi na akyatin daw niya ito. Na ikinagulat ng ating bida na napasabi na ano. Habang makikita ang talampas na mabato ay sinabi pa sa ating bida na ang gusto daw niya ay akyatin nito ang talampas araw-araw.
Dagdag pa nito na ang pag-aakyat daw sa mga bato ay hindi lamang maganda para sa pagpapalakas ng mga kalamnan, kundi nagpapabuti rin ito ng flexibility ng mga kalamnan at pagkabalanseng pandamanya. Nakatingin ang ating bida sa mataas na talampas na malalim na nag-iisip. At sinabi ng ating bida na naintindihan daw niya. At ilang beses daw niyang kailangang umakyat araw-araw. Na mabilis na napatingin sa kanya si Chief Commander na sinabi nito na ano. At biglang binatukan ang ating bida na nagiba ang mga itsura nila. Na sinabi pa ni Chief Commander sa ating bida na kung sa tingin daw ba niya ay ang pag-akyat sa mabatong talampas ay kasing dali lang ng pag-akyat sa isang puno. Dagdag pa nito na siya daw ay nakakasiguro na ang ating bida ay hindi makakaakyat ng 30 metro pataas. Nakapikit pang sinabi ni Chief Commander na huwag daw niyang kalimutang magpatuloy araw-araw at mag-ensayo ng dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Sinabi pa nito na kapag nakaya na daw niyang akyatin ang bangin ng walang pahinga, ituturo na daw niya sa kanya ang tunay na makalangit na sining ng pakikipaglaban. Hawak ang ulo ng ating bida na may bukol. Ay sinabi pa sa kanya nito na sige. Pumunta daw siya sa lugar ng pagsasanay at makikita daw niya ang isang bakal na bola na nakatali sa 180 metrong lubid. Dalhin daw niya dito ang mga ito. Lumipat ang eksena kung saan ay pasan-pasan ang mga lubid na may bakal na bola. Na habang humahakbang ay bigat na bigat ang ating bida. Pagkatapos makarating ay napaluhod sa pagod na sinabi sa kanya ni Chief Commander na mahusay daw ang ginawa niya. Na sinasabi ng ating bida na siya daw ay parang mamamatay na sa pagbuhat ng mga ito. Kinuha ni Chief Commander ang lubid at ito ay pinaikot na nakatingin sa itaas na pinagmamasdan siya ng ating bida. At ilang saglit pa ay itinapon niya ito sa itaas. At makikita ang lubid na may bilog na bakal sa dulo na dumaan sa isang malaking sanga. At ito ay bumalik kay Chief Commander na kanyang sinalo. At habang pinagmamasdan ng ating bida, ay napasabi ito sa kanyang isip na napakabangis daw na lakas at katumpakan. Ito daw ay lampas sa kakayahan ng tao. At pagkatapos ay itinali sa kanyang baywang ang tali, na makikita ang ating bida ay nag-aalala. Na sinabi pa sa kanya ni Chief Commander na siya daw ay umakyat na ngayon. Dagdag pa niya na kapag dumulas daw ang kanyang mga kamay o mawalan siya ng balanse, ay hihilahin daw niya ang lubid upang hindi siya mahulog. Nakangiti pa nitong sinabi na anuman daw ang mangyari ngayon, kailangan niyang umakyat sa tuktok ng bangin. At kung hindi daw niya magawa iyon, kailangan niyang tumakbo ng 50 ikot sa paligid ng lugar ng pagsasanay bago matulog. Nagulat si Chief Commander nang nagsalita ang ating bida na kung paano daw kung matapos niya ang pag-akyat. At sinabi sa kanya ni Chief Commander na huwag daw siyang mag-alala, iyon daw ay hindi mangyayari. Nakangiting kampanti ang ating bida na sinabing muli na ngunit paano kung talagang daw matapos niya ito. Huminga ng malalim si Chief Commander na tumugon ito na ipapakita at ituturo daw niya sa kanya ang mga hakbang ng tunay na makalangit na sining ng pakikipaglaban kaagad. Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw ba't dapat asahan iyon. Ang dahilan daw sa pag-akyat sa bangin ay upang likhain ang isang sisidlan na kayang maglaman ng enerhiya. Tumugon si Chief Commander na ano daw naman ngayon. Itinaas ang isang daliri ng ating bida na sinabi pa niya na ang gusto daw niya ay tumakbo siya ng 50 ikot sa paligid ng lugar ng pagsasanay bago matulog, habang sinasanay daw ng ating bida ang mga hakbang ng tunay na makalangit na sining ng pakikipaglaban. Tumugon sa kanya si Chief Commander na ano. At pagkatapos ay pumayag ito habang malakas na tumatawa. At ang ating bida ay dumura sa kanyang kamay na nakatingin sa itaas na sinasabi pa niya na ito daw ay isang pangako niya. At makikita ang kamay ng ating bida na umaakyat na habang sinasabi sa kanyang isip na si Flower Alluring Venerable daw ay sinabi sa kanya na ang enerhiya na nasa kanya ay parang 100 mga turo na nagwawala. Humahakbang ang ating bida sa mga nakausling mga bato na umaakyat pa itaas na sinabi pa niya sa isip na kung gagamitin daw niya ito kung kailan niya lang kailangan, hindi daw ito magiging bahagi ng kanyang kapangyarihan. Makikita ang pawis sa pisngi ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na pero paano daw kung hindi niya kailangang mag-alala sa pagkontrol ng enerhiyang iyon. At biglang siyang mabilis na umakyat na pinagmamasdan ni Chief Commander habang hawak niya ang lubid na pinagmamasdan nito. At napanganga si Chief Commander sa kanyang nakita na pinagtatakahan niya. Pagkatapos makarating sa itaas ay hinawakan ang puno at mabilis na tumalon sa ibaba.
Makikita na siya ay nakababa na tinitingnan siya ni Chief Commander habang hawak pa rin ang lubid. At pinagtama ang dalaw niyang palad na tila pumapalakpak na sinabi pa niya na salamat daw. At siya daw ay nakabalik na. Habang pinagtatama pa din ang mga palad niya ay mabilis na lumapit sa kanyang harapan si Chief Commander. At nagulat ang ating bida nang siya ay mabilis na tumutumba. Sinipa pala ni Chief Commander ang mga paa ng ating bida dahilan ng pagkabagsak nito. Na pinagtatakahan ng ating bida. At ang ating bida ay malakas na bumagsak sa lupa na malakas na napahiyaw ng sakit. Hawak ang kamay ng ating bida na sinabi niya na uncle. At sinabi sa kanya nito na siya daw ay manatili lang kung asan siya. Hawak pa din ang isang kamay ng ating bida. Habang ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang dibdib na pinakiramdaman ang enerhiya ng ating bida. Makikita ang muka ni Chief Commander na sinabi sa kanyang isip na ito daw ay kakaiba. Tiyak daw na wala siyang anumang enerhiya kanina. At pagkatapos ay dahang-dahang itinatayo na siya ni Chief Commander na sinasabi nito na baliw daw ba siya o ang ating bida. Alin daw kaya doon sa dalawa? Dagdag pa ni Chief Commander na iniisip daw niya kung sino ang maniniwala sa nangyari. Habang pinapagpagan ang kanyang mga damit ay tinawag niya si Chief Commander na agad itong tumugon na bakit. At nagulat ito nang mapakinggan niya ang sinabi ng ating bida na aakyat daw siya sa bangin araw-araw tulad ng sinabi daw niya. Pagkatapos daw ng lahat, ang pagkakaroon daw ng maraming enerhiya ay hindi nangangahulugang mayroon daw siyang matibay na katawan at lakas ng stamina. Nakangiting tumingin ang ating bida kay Chief Commander na sinabi pa niya na ngunit ang pangako ay pangako daw, di daw ba? At nakangiti pang sinabi ng ating bida na ikinagulat ni Chief Commander na tumakbo daw siya ng 50 ikot sa training grounds. At dito na po nagtatapos ang ika-36 na kabanata. Ika-37 kabanata sa pagpapatuloy. Nakakrus ang mga kamay ng ating bida na may hawak na nakabalot sa tela. Habang naglalakad ay sinasabi sa kanyang isip na ganap na daw niyang nakabisado ang tunay na 72 hakbang ng Heavenly Martial Arts na ipinakita sa kanya ng escort commander. At umabot daw siya ng 10 araw sa pag-aaral ng pamamaraan ng circulation technique. Habang patuloy na nag-iisip ay sinabi pa na gagamitin daw niya ito para patuloy na makaipon ng enerhiya sa kanyang lower energy core. At ito daw ay laban sa kanyang sarili. Si Flower Alluring Venerable daw ay pinalitan ang 1000 taon na enerhiya sa 100 taon ng halaga ng enerhiya. At naging ika-10 malakas na martial master sa mundo sa loob ng 20 taon. At makikita ang bitbit niyang nakabalot sa tela na sinabi pa niya sa kanyang isip na abutin daw siya ng 100 taon kung nagsimula siya sa wala. Ang pagsasakatuparan daw niya nun sa loob lamang ng 20 taon ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Ngunit nang maalala nito ang mga pagsasanay kay Chief Commander na sinusugod siya. Na napatapon ang kanyang gamit na kahoy na espada. At mabilis siyang napaupo sa lupa. Habang nakaupo ay tinitingnan siya ni Chief Commander na sinasabi nito sa kanya na 5 hakbang lang daw ang kailangan. Para ibagsak siya ng Martial Master na may matalas na mata. At 3 hakbang para daw sa isang taong may mahusay na footworks at 2 hakbang lamang para sa isang Sword Master. Dagdag pa niya na sa halip daw na subukang matuto ng espada sa padalos-dalos na paraan at magsumikap daw siya sa pag-iipon ng enerhiya upang makatulong daw sa pagkaroon ng mas mabuting paningin. Seryosong nakatingin si Chief Commander na patuloy nitong sinasabi na ang kanyang mata daw ay direktang apektado ng kanyang enerhiya. At kung meron daw siyang higit nito, mas malalayo, mas mabilis, at mas malinaw ang kanyang maaaring makita. Habang nakaupo sa lupa, dahil sa pagkakatumba ay sinasabi ng ating bida. Sa kanyang isip na mayroon na daw siyang angkin taglay ng mga mata ng peak martial master. Bagaman pagkatapos daw ng lahat, ang kakayahan na nagpapabagal sa oras ay nagbibigay daan daw sa kanya, upang makita ang lahat ng mga galaw ng sinumang kalaban na kaharap niya. Naiinis niyang sinabi na kaya, para malipon ang mga magiging kalaban daw niya. Kailangan daw niyang matuto ng martial arts na magbibigay daan sa kanya upang maigalaw ang kanyang mga paa ng mas mahusay. Habang patungo ito sa isang matandang pulubi, ay naiisip pa din ng ating bida na sa halip daw na eleganteng high-level technique. Kailangan daw niya ng mas praktikal na magagamit niya kaagad.
Napatingin sa kanya ang matandang pulubi na nakiusap ng kaunting barya. Nagtatakang tiningnan ng ating bida ang matandang pulubi nang tanungin siya nito na kung sino daw siya. At tumugon ang ating bida na pinaalala sa matandang pulubi na sinabi na ito daw ay nakakalungkot dahil nagbibigay daw siya sa kanya tuwing tatawid siya sa tulay ng Wolseong. Habang nakatayo ang ating bida sa harap ng matandang pulubi, ay sinabi pa nito na binigyan din daw niya ito ng silver nyangs para itaboy ang malas noong nag-escort mission siya. At tinanong niya ito kung hindi pa din daw ba siya naalala nito. Nakatingala lang ang matandang pulubi na nag-iisip. Nang biglang tumalikod ang ating bida na naiinis na galit na sinabi sa matandang pulubi na hindi daw niya man lang naaalala ang sarili niyang regular na customer. Mas mabuti pa daw siguro na magbibigay na lang daw siya sa ibang pulubi. Nataranta ang matandang pulubi sa sinabi ng ating bida at bigla nitong sinabi na ngayon daw ay naalala na daw niya siya. Nakatagilid ito sa matandang pulubi nang sabihin nito na natutuwa siya at naaalala na daw siya nito at tinanong kung kumain na daw siya ng hapunan. Napatanong ang matandang pulubi na sinabi na ito na hapunan. At pinakita ng ating bida ang kanyang hawak na pagkain na may kasamang inumin. At sinabi pa ng ating bida habang hawak ang pagkain at isang bote ng alak na hindi daw niya alam kung ano ang kanyang gusto, kaya bumili daw siya ng 5 spice na baboy at bote ng Jian Nanchun para sa kanya. Jian Nanchun, isa sa pinakamasarap na alak sa China. Nagtataka ang matandang pulubi na tinanong ang ating bida na kung ang sinasabi daw ba niya ay gusto daw ba niyang kumain ngayon dito kasalo niya. At sumagot ito na tama. Makikitang di pa din makapaniwala ang matatandang pulubi na nagtatanong na pero bakit daw? Naiinis na naman at nagalit na tumalikod ang ating bida hawak ang pagkain at inumin. Na sinabing bakit daw ang dami nitong tanong tungkol sa pagkain. Kung ayaw daw niya ng ganito maghahanap na lang daw siya ng ibang pulubi na makasalo sa pagkain niya. At pinigilan niya ang ating bida na tinawag ng matandang pulubi na sinabi na yang sir, at sinabing titigil na daw siya sa pagtatanong. At makikitang naubos ang pagkain katabi ng nakatumbang lagayan ng alak. At ang matandang pulubi ay mukhang nabusog na hawak ang kanyang tiyan na sinasabing iyon daw ay talagang napakasarap. Habang nakaupong magkaharap ang dalawa, ay sinabi ng matandang pulubi na hindi daw niya matandaan kung kailan daw siya huling kumain ng karne at uminom ng alak. Patayo na ang matandang pulubi at nagpasalamat ito sa masarap na pagkain. At sinabing ngayon daw ay aalis na siya. Nang nakiusap ang ating bida na turuan daw niya ito ng fist technique. Napakapit sa sombrero niya ang matandang pulubi nang marinig ang sinabi ng ating bida na biglang naging seryoso ang muka. Yumuko ang ating bida na sinuntok ang kamao sa kanyang palad, tanda ng paggalang at sinabing hindi daw niya makakalimutan ang magiging tulong nito. Tumingin sa kanya ang pulubi at sinabing hindi daw niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Nakasuntok pa din sa palad ang kanyang kamao bilang paggalang at sinabing Northern Sea Battleking Hiok Bangse. Isang walang kapantay na master ng hand-to-hand combat mula sa Northern Sansing. Na makikita ang nakaraan ng matandang pulubi. Na sinabi pa ng ating bida na matapos daw patayin ang mga alagad ng sektang Kunlun. At habulin ng iba pang martial masters ay nilibot daw nito ang mundo at napadpad dito sa Hangzhou. Makikitang nakaupo ang matandang pulubi at sa harap nito ang ating bidang hindi makagalaw sa kanyang pwesto. At makikita ang ating bida na hirap makagalaw dahil sa tama sa kanyang dibdib ng kamao ni Hiok Bansi. Na sinasabi na anong nangyari, bakit daw siya ay hindi makagalaw. Ang kanya daw mga paa ay paralisado. Nang dahil daw sa biglaang pag-atake na yon. At nararamdaman daw niya ang pamamanhid sa kanyang katawan. Nagsalita ang matandang pulubi na nagtanong kung sino daw siya. Nanginginig at namamanhid pa din ang katawan ng ating bida na hindi makagalaw. Nahirap na sumagot na siya daw si Li Jungryong, isang escort warrior ng Heavenly Dragon Escort Agency. Tumingin ang matandang pulubi sa kanya at sinabing nabalitaan daw nito na may anak ang escort king na nagngangalang Li Jungryong. At nasayang daw ang maraming taon ng kanyang buhay at maraming pera sa pagbisita sa mga brothel at mga pasugalan. Mangyak-ngiyak ang ating bida na sinabi na dapat daw ay mas sikat siya bilang top scholar ng Metropolitan Exam, pero ang mas mahalaga daw ay ano ang ginawa niya sa kanya.
Nahihirapan pa din sa kanyang posisyon na di makagalaw ang ating bida na sinabi sa kanya ng matandang pulubi na si Hyok Bangse na kung paano daw niya nalaman kung sino daw siya. At sumagot ang ating bida sa kanyang isip na paano daw niya ito hindi malalaman. Ay 5 taon mula ngayon atakehin daw nito ang paksyon ng underworld na kumokontrol sa entertainment district ng Hangzhou. At sinunog daw niya ang lugar na yon hanggang sa mga pundasyon. Ginawa daw niya yon sa kanyang nakaraang buhay. Dahil pinatay daw nila ang isang prostitute na nagbibigay sa kanya ng isang niyang araw-araw sa loob ng maraming taon. Makikita ang ating bida noong siya ay porter pa lamang at sinabi pa sa kanyang isip na iyon daw ay isang malaking insidente, kaya't kumalat ito sa Hangzhou. Noong panahong daw na yon, bawat isang tao sa Murim ay pinag-uusapan ang tunay na pagkakakilanlan ni Hyok Bangse. At makikita ang wanted poster na matandang pulubi na si Hyok Bangse na sinabi pa sa kanyang isip ng ating bida na ang katotohanan daw na ang Northern Sea Battle King ay isa sa 10 pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo. Ay nagdesisyon siyang magtago at manirahan sa Hangzhou. Pinagpapawisan ang ating bida na namumula ang muka na sinabi pa niya na mayroon daw siyang isang bagay sa kanyang damit, mangyaring tingnan daw niya ito. Tumingin sa kanya si Hyok Bangse na nag-iisip. At ilang saglit pa ay kinuha na niya ang bagay sa looban ng damit ng ating bida. At nang makita niya ito ay laking gulat nang makita niya ang wanted poster niya. Na sinasabi ng ating bida habang pinagmamasdan ang larawan na. Hindi pa daw na matagal na nakalipas, pumunta daw siya sa Beijing. Ang mga Taoist na nakasuot ng kakaibang damit ay naghahanap ng isang tao gamit ang isang pinagsamang guhit. Hindi daw ba't kamukha niya ito? At tumugon ito sa kanya na ano daw naman ngayon? Habang nahihirapan pa din ang ating bida, ay sinabi nito na nang tanungin daw niya ang mga tao mula sa sekta ng pulubi. Sinabi nila sa kanya ang tungkol daw sa kanya kapalit lang ng isang pilak na niyang. Sinabi pa niya dito na ngunit ang isipin daw niya na siya daw nga talaga, ang Northern Sea Battle King. Ay isang karangalan daw na makilala siya. Makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na siyempre daw ang lahat ng sinabi niya. Pawang kasinungalingan lamang. Habang makikita, bago niya puntahan ang matandang pulubi ay may kinuha siyang artist para iguhit ang muka nito. At sinabi niya kay Hyok Bangse sa anumang kaso, kung wala daw siyang balak na patayin siya, pwede daw bang pakawalan na niya siya? At parang may kutsilyo daw sa tiyan niya o kung anumang bagay. Napahinga si Hyok Bangse na sinabi niya sa ating bida na ito daw ay kilala bilang sa tawag na internal destruction technique. Lumapit ito sa kanya habang hahawakan ang balikat na napasabi ang ating bida na ano daw yan. At tumugon si Hyok Bangse na sa simpleng salita, ito daw ay isang teknik na sumasalakay sa labas ng katawan ng isang tao habang sinisira ang kanilang loob. Nahawakan na ang balikat ng ating bida na sinabi pa nito na ito daw ay maaaring pumatay sa isang tao sa pamamagitan ng pagpapalya ng kanilang mga internal na organ habang ang tao ay tila normal sa labas. At mabilis na bumagsak ang ating bida na tinitingnan siya ni Hyok Bangse na sinasabi pa sa kanya na sa simpleng haplos lang daw, ay maaari daw siyang makapagdulot ng biglang kamatayan sa isang tao habang sila ay natutulog pagkatapos nilang umuwi. Sa mga ganitong internal destruction technique, ang pinakamataas na antas daw ay kilala bilang ang nakatagong lakas. Mangyak-ngiyak ang ating bida na humawak sa kanyang dibdib na sinabi niya na mamamatay na daw ba siya. Tumugon sa kanya ito na huminto na daw siya sa pag-iiyak na parang isang bata. Tumalikod na sa kanya si Hyok Bangse na sinabi pa nito na pinigilan daw niya ang sarili niya, kaya't magiging okay daw siya matapos magdusa ng mga 1 o 2 araw. Siyempre daw, yun daw ay kung hindi niya papatayin siya ngayon. Napahinga ang ating bida na may kumikinang sa ulo at nagiba ng itsura na sinabi pa niya na yun daw ay nakakagaan ng loob. Makulit pa rin niyang sinabi na pakituruan daw naman siyang ng ilang mga teknik sa kamaw. Na naiinis na tumugon si Hyok Bangse na pasigaw na sinabi na hindi daw ba niya narinig ang mga sinabi niya. Makikita ang muka ng ating bida na may pawis sa pisngi na sinabi nito na alam daw niya na siya ay hindi pumapatay ng tao ng basta-basta ng walang dahilan. Tumingin sa kanya si Hyok Bangse ng seryoso na sinabi pa ng ating bida. Na isa daw siyang kilalang mandirigma na may prinsipyo at kagandahang loob bago niya patayin ang mga alagad ng Kunlun sect. Bukod pa daw doon, hindi daw ba't naglakbay siya sa mundo, dahil ayaw daw niyang patayin ang mga martial master na humahabol sa kanya?
At tumugon na sinabi sa kanya ni Hyok Bangse na ang kanyang ama, ang Escort King, ay magaling din daw na tulad niya. Ang kanyang mga teknik daw sa espada ay matataas ang kalidad sa murim at mabisa rin. At bakit daw niya pinipilit ang sarili niyang matuto sa kanya, gayong may magandang pag-aaral din daw naman siya sa kanilang bahay. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na marahil daw ay nakipaglaban siya ng libu-libong labanan sa kanyang buhay, ngunit natapos daw niya ang lahat ng mga ito sa 10 galaw lamang. Kaya't siya daw ay tinatawag ng mga tao sa Jianghu na ang kanyang teknik sa kamao bilang ang 10 galaw na suntok. Patuloy pa din sa pagsasalita ang ating bida habang umuusok na sa galit si Hyok Bangse na sinabi pa nito na kung ito'y binubuo ng 10 galaw lamang. Mas mabilis daw niya itong matututunan kaysa sa anumang ibang teknik sa kamao, di ba? Tumugon sa kanya si Hyok Bangse na kung ganun daw kadali lang matutunan. Bakit pa daw nga naman niya itutok ang buong buhay niya sa pag-ensayo nito, ano? Ang teknik daw na ito na may 10 galaw ay mayroong walang katapusang pagkakaiba-iba. Sobrang ignorante daw niya. Nakangiting sinabi pa ng ating bida na makikita rin daw niya ang walang katapusang pagkakaiba-iba habang siya daw ay nag-aaral. Ngayon, pakituro daw naman sa kanya ang 10 galaw na bumubuo sa istruktura ng teknik na ito. Tumingin ng hindi makapaniwal sa kanya si Hyok Bangse na sinabi pa ng ating bida na hindi daw naman niya basta-basta pababayaang mawala ang kanyang sining ng martial arts. Di ba? Tumugon sa kanya ito na sinabi na siya daw ay nakakatawa. Makikita ang ating bida na sinabi sa kanyang isip ni Hyok Bangse na bagaman tila magaling siya magsalita. Batay sa matabang katawan niya at sa kanyang malikot na galaw, parang isang mahina na hindi pa nakakapag-aaral ng martial arts. Itinikom ng mahigpit ang kamao ni Hyok Bangse na dagdag pa niya sa kanyang isip na ngayong nalantad na daw ang kanyang pagkakakilanlan. Walang oras daw siyang dapat sayangin sa kagaya niya. Itinaas ang isang daliri ng ating bida na sinabi nito na kung nag-aalinlangan pa daw siya, paano daw kung bigyan niya siya ng pagsubok? At walang sabi-sabi, na mula sa malayo ay tinira siya ni Hyok Bangse ng malakas na impact ng kanyang malakas na suntok. Na malakas na tumama sa ating bida na tumilapon pa atras. At pagkatapos ay iniwan niya ang ating bida na nakahandusay sa lupa. Habang naglalakad papalayo ay nagulat ito nang may dumadaing ng sakit na sinasabi na ang sama daw naman niya. At nanlaki ang mga mata na unti-unting tumitingin sa kanyang likuran, habang sinsabi niya sa kanya isip na bakit daw siya ay may malay pa. Mangyak-ngiyak na sinabi ng ating bida kay Hyok Bangse na paano daw niya nagawang patamaan siya ng biglaang ng ganun. At dito na po nagtatapos ang ika-37 kabanata.